Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang 2009 movie na pinamagatang Dragon Ball Evolution, so sit back and relax. Mahigit 2,000 taon ang nakalipas. Dumating sa Earth ang isang Namek na si Piccolo kasama ang kanyang alagad na si Uzaro na nagsimulang magpakalat ng kaguluhan sa planeta. Kasama ang ilang bansa sa ilalim ng kontrol ng alien. Isang grupo ng mga monghe ang lumikha ng Mafuba, isang napakalakas na pamamaraan na may kakayahang mag-sail kay Piccolo sa isang lalagyan na nakatago malapit sa core ng Earth. Nang natalo ang kanyang master, nawala din si Uzaro at ang sangkatauhan ay nagawang makaligtas at naibalik ang balanse mula noon. At dahil hindi alam ang pagkakaroon ng Namek, ang binatang si Goku ay ginugugol ang kanyang araw sa pagsasanay kasama ang kanyang lolo na si Son Gohan. At sa kabila ng pagiging mahusay sa martial arts, ang binata ay hindi pa rin makontrol ang kanyang chi. Laging natatalo ng shadow attack ng kanyang lolo na nagpapakawala ng malakas na hangin na nagpalipad kay Goku. At matapos itong tulungan, sinubukan ni Gohan na turuan ng kanyang apo kung paano kontrolin ang chi, ngunit hindi ito makontrol ni Goku. At matapos ng pagsasanay, pumunta si Gohan sa greenhouse, kung saan ibinigay nito ang isang kahon na naglalaman ng regalo, sa ika-18 na kaarawan ng kanyang apo. At nang buksan nito nakita ni Goku na ito ay isang bola at ipinaliwanag ng kanyang lolo na ito ay isang Dragon Ball. Sinabi rin ni Gohan na 7 lang ito sa mundo, at ang hawak niya ay ang 4 na bituin. At dahil dito nagtanong si Goku kung ano ang kayang gawin nito, sinagot ng kanyang lolo na kapag nag-iisa ito ay wala itong magagawa. Ngunit kapag magkakasama ang mga ito, ang 7 bola ay kayang ipatawag ang makapangyarihang dragon na si Shenlong, na kayang tuparin ang anumang hiling. At habang hawak ang regalo, pumunta si Goku sa paaralan sakay ng kanyang bike, hanggang ang isang lalaki na nagmamaneho ng kamaro ang bumangga sa kanyang bisikleta. Nagkunwari ito na tila walang nangyari, naglakad lang ito habang sinabi ni Goku na kailangan siya nitong bigyan ng bagong bike. At nang marinig ito, tinanong ng bully kung sino ang magbabayad. Inumang nito ang kanyang mukha upang atakihin ng binata ngunit nangako si Goku sa kanyang lolo na hindi ito lalaban at nagpa siya ang binata na walang gawin. Tinawag siya ni Fuller na duwag, hanggang dumating si Chi-Chi at pinigilan si Fuller. At habang sinusubukan ni Goku na kontrolin ang kanyang galit, si Piccolo ay malaya na at hinahanap ang mga Dragon Ball. At pagkatapos umatake ng mga Namek, ang babaeng si Seki ay kinuha ang kanyang anak at nagtago sa ilalim ng sahig. Habang naglilibot sa paligid si Mai na kanang kamay ni Piccolo, nagawang makita ang anak ni Seki at itinutok ang baril sa bata ngunit pinigilan ito ng babae. Lumabas sa pagtatago ang babae at ibinigay ang bola kay Mai, ngunit malupit na tinapos nito ang buhay ni Seki. Sa paaralan, sinusubukan ni Chi-Chi na kunin ang isang takdang aralin na naiwan sa locker, hinintay ni Goku na makaalis ang lahat at sinubukan gamitin ang kanyang chi, upang tulungan sana ang dalaga. Ngunit dahil hindi niya ito makontrol, nabuksan nito ang lahat ng locker. At nang makita na tumatakas ang binata, hinabol siya ni Chi-Chi at tinanong kung siya ang gumamit ng chi, dahil lumalabas na siya rin ay isang fighter. Sinabi ni Chi-Chi na magkakaroon ito ng party sa kinagabihan, at inanyayahan nito si Goku. Kalaunan, nagsimulang magbihis ang binata at nagpa siya na dalhin ng bola upang mapabilib si Chi-Chi. Tumakas ito sa kanilang bahay habang si Gohan ay naghahanda na sana ng hapunan para sa kanilang dalawa. At sa party nakilala ni Goku ang mga kaibigan ni Fuller. Pinigilan siyang pumasok, at dahil ayaw nito ng kahit anong gulo. Sinubukan ng lalaki na ayusin ang mga bagay ngunit napagod na ito, kaya't nagpa siya itong harapin sila ngunit iniwasan lang ng binata ang mga pag-atake. Kahit mas marami pa ang mga estudyante ay wala silang laban kay Goku, tinalo lang sila sa pag-iwas lang sa kanilang mga pag-atake. Sa mga sandaling yon, lumabas si Fuller at kinuha ang iron bar upang tapusin si Goku, ngunit nagawa ng binata na iwasan ito at tinamaan ng lalaki ang rearview mirror ng kanyang sasakyan. Nagpatuloy si Fuller sa pag-atake kay Goku na madali naman nitong naiwasan, dahilan upang masira ng lalaki ang kanyang sariling sasakyan. At sa mga sandaling yun tumayo ang isa sa kaibigan ni Fuller at sinubukan na umatake sa likod ni Goku, ngunit nagawa ni Goku na iwasan ang parehong pag-atake.
Matapos ang laban, dinala ni Chi-Chi si Goku sa loob at nag-usap ang dalawa. Samantala, si Gohan ay nagme-meditate nang dumating si Mai, nagsimula itong umatake sa kanya gamit ang shuriken, nang biglang lumitaw din si Piccolo at sinubukan ni Gohan na umatake ngunit madali lang napigilan ng alien. Halos durugan nito ang kanyang buto. At matapos makumpirma na wala ang bola, sinabi ni Piccolo na sayang ang kanilang oras at umalis sa bahay. Dinurog ang bahay habang nasa loob si Gohan. At kahit hindi alam ang nangyayari, napansin ni Goku na tila may mali. Kaya nagpa siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay, at nakita ang pagkawasak nito. At sa gitna ng pagkasira, narinig ni Goku ang kanyang lolo at nagawang makita ito sa ilalim ng mga debris. Dahil nalilito, nagtanong si Goku kung anong nangyari at ibinunyag ni Gohan na si Piccolo ay bumalik. Hiniling sa kanyang apo na hanapin si Master Roshi at kunin ang iba pang bola bago pa ang susunod na eclipse. Matapos ang huling habilin, nawalan ng buhay si Gohan sa bisig ng kanyang apo. At dapat magpatuloy si Goku sa kanyang misyon. Matapos na gumawa ng libingan ni Gohan, umuwi si Goku sa bahay kung saan nakita nito ang uniforme ng kanyang lolo. Nang biglang nakarinig ito ng mga yabag sa loob ng bahay, at nagsimulang hanapin ang intruder at nakita ang isang babae na hinahanap din ang Dragon Ball. At matapos na makita sa radar na nasa kanya ang bola, nagsimulang magpaputok ang babae at sinabing kailangan ang bola ng kanyang ama. At dahil nalilito, sinabi ni Goku na ang bagay ay pag-aari ng kanyang lolo. Ipinakita ito sa babae at nagulat na 4 lamang ang bituin ng bola. At dahil dito, sinabi ng babae na ang bola ng kanyang ama ay may 5 bituin at may kumuha dito. Sinabi ni Goku na mayroong 7 Dragon Ball, at ang bawat isa ay may iba't ibang bilang ng mga bituin. Sa pag-aakalang maaaring makatulong ang teknolohiya ng babae, ipinakilala ni Goku ang kanyang sarili, at hiniling ang tulong na hanapin si Master Roshi at sinabing tutulungan din siya nitong hanapin ang iba pang bola. Kahit pa tumanggi ito sa umpisa, nagpa siya ang babae na may pakinabang ito. Tinanggap nito ang kasunduan at nagpakilala ito bilang Bulma. Sakay ng motor, nagpunta ang dalawa sa lungsod kung saan sila nagsimulang maghanap ng address ni Master Roshi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Bulma na wala itong mahanap na kahit na ano, hanggang sa tumunog ang radar, na nagpapakita na mayroong Dragon Ball sa malapit. Sa pagsunod sa mga signal, napunta sila sa isang bahay at nagpasya si Bulma na pumasok upang hanapin ang bola. Kasama ang batang babae, pumasok din si Goku at nagsimulang maghanap hanggang sa nabangga nito ang isang estante, at nahulog ang ilang pebbles. Upang maiwasang matuklasan, sinubukan ni Goku maging mabilis hanggat maaari, at kinuha ang halos lahat ng mga bato, ngunit nawala ang isa na tumama sa isang base dahilan upang magising ang may-ari ng bahay. At nang makita si Goku, ang lalaki ay tumalon mula sa ikalawang palapag at direktang umatake kay Goku, at tinamaan siya ng isang suntok, na nagpalipad sa kanya sa pader. Sinabi ng lalaki na magbabayad ito at muling inatake si Goku, na nagbigay sa kanya ng totoong laban. Dahil pagod na, nagpa siya ang binata na lumaban at sinubukan na gamitin ang kanyang chi, upang gamitin ang shadow ng Heron, ngunit nagawa ng matanda na iwasan ito at tinamaan ni Goku si Bulma. Nang makita ang pag-atake, sinabi ng lalaki na nakita na nito ang ganon klase ng atake, doon tinanong kung kamusta na ang kanyang lolo. Dito lumalabas na siya si Master Roshi. Habang sinasariwa nito ang kanyang kabataan, sinabi ni Goku na ang kanyang lolo ay pumanaw na, at bumalik si Piccolo na labis na nagpaalala sa Master. Nang marinig ang balita, nagsimulang hanapin ni Master Roshi ang kanyang Dragon Ball. Nakita ito ni Goku sa ilalim ng mesa. Habang hawak ang bola, sinabi ni Master Roshi na kailangan nilang hanapin ng iba pa bago ang eclipse, at si Goku ang susi upang talunin si Piccolo. Sinabi ni Master Roshi na kailangan nilang pumunta sa templo ng bato at kailangan nilang magsanay upang palakasin si Goku. Matapos ang mahabang paglalakbay sa desyerto, nakarating sila sa templo kung saan nakita nila si Chi-Chi na nagsasanay. At nang makita niya ito ulit, nagmadali si Goku na lumapit sa babae at sinabi dito na nalulungkot siya sa nangyari sa kanyang lolo. Inimbitahan siyang manood ng isang tournament na magaganap sa susunod na araw. Pagkatapos ayusin ang pagpupulong ay bumalik si Goku kay Master Roshi. Dumating si Bulma upang sabihin na ang radar ay muling nakakita ng Dragon Ball.
At habang nagsasanay si Goku sa kanyang chi, nagmaneho si Bulma sa desyerto hanggang sa dumaan ito sa isang butas at nahulog sa isang bangin. Habang lumitaw si Yamcha at nag-alok na tulungan sila, ngunit may kapalit ito. Nang makita ang motorsiklo ng Pod Corporation, sinabi ni Yamcha na kukunin niya ito bilang kabayaran. Tumanggi si Bulma at nagpasya siyang manatili sa butas, hanggang makahanap sila ng paraan na makalabas. At dahil walang magawa nagpasya silang mag-camp at kinuha ni Master Roshi ang pagkakataon na sabihin ang kwento kung papaano nagdulot ng gulo si Piccolo at Ozaru sa planetang Earth. At upang wakasan ito, 7 mandirigma ang nagbigay ng kanilang lakas, upang likhain ng Mafuba, isang selyo na nagawang ikulong si Piccolo. At ngayon na bumalik na ito, siya ay naghihintay sa Blood Moon na magaganap sa loob ng 2 araw, upang palayain si Ozaru at kunin ang planeta. Pagkatapos ay sinabi ni Roshi na ang tanging paraan upang maiwasan ito, ay hanapin ang mga Dragon Ball at gamitin ang hiling upang itaboy si Piccolo sa kabilang mundo. At doon nagsimulang tumunog ang radar ni Bulma, at natuklasan nilang mayroong Dragon Ball sa malapit. At dahil pagod na sa pag-aaksaya ng oras, tumalon si Master Roshi palabas sa butas, at pinilit si Yamcha na ihagis ang hagdan upang makaakyat sila, at pati na rin ang pagkuha ng ilang kagamitan sa paghukay upang maabot ang bola. Pagkatapos ng ilang oras na pagbutas sa pader, nagawa ng grupo na marating ang lagusan patungo mismo sa gitna ng dagat ng lava. At nang makita ang bola, sinubukan nilang humanap ng paraan para makadaan sa lava, hanggang sa lumitaw ang ilang sibongan upang pigilan sila. At kahit mas marami ang kalaban, nagawa ng grupo na talunin ang mga ito, ngunit ang sibongan ay gumagana na parang Hydra, dumarami sa tuwing natatalo sila. At habang nakikipaglaban sa nilalang, ginamit ni Master Roshi ang Kamehameha, na naging sanhi upang mahulog ang sibongan sa lava. Napigilan ito sa pagdami, at nang napagtanto nila ito, siya at si Goku ay sinimulang ihagis ang lahat na nilalang sa magma at bumuo ng isang tulay sa kabila ng nakakamatay na lava. Dahil dito, humakbang si Goku sa ibabaw ng mga katawan at umakyat sa pang-anim na Dragon Ball. Biglang lumitaw si Mai at sinipa si Goku sa mukha at ninakaw ang bola. At upang mabawi ang bagay, hinabol ni Goku ang babae at nagsimulang labanan ito. Dahil mas malakas ito, madali niya itong natalo at kahit nasa kanila na ang bola. Sinabi ni Bulma na may 2 araw pa bago ang eclipse, at wala na silang oras upang hanapin pa ang iba. At dahil sumang-ayon sa kanya, sinabi ni Roshi na ang Mafuba ay ang huling pag-asa, at nagpa siya na bumalik sa templo. At noon nakipag-usap ito sa kanyang dating master na si Sifo, at hiniling na maghanda ng isang lalagyan at determinadong ibigay ang lahat ng kanyang enerhiya sa buhay upang ikulong si Piccolo. Samantala, nagsimula naman ang tournament at nilabanan ni Chi-Chi si Mai, nang hindi nalalaman na kasama ito ni Piccolo. At sa panahon ng labanan, nagawa ni Mai na sugatan si Chi-Chi, at sumuko agad sa laban, pagkatapos itong kumuha ng patak ng kanyang dugo. At sa lalong madaling panahon, dumating si Goku upang kausapin ang babae. Humingi ng pasensya dahil hindi nito napanood ang laban, at sinabing nasa isang mahalagang misyon ito. Pagkatapos na kausapin si Chi-Chi, pumunta si Goku sa isang pagsasanay kung saan nagpasya si Roshi na ituro sa kanya ang pinakamahusay na teknik na Kamehameha. Matapos ang isang demonstrasyon, sinabi ni Roshi na dapat magsanay si Goku, at hiniling na mas magsanay ito hanggang sa masindihan nito ang lahat ng sulog gamit ang kanyang chi. At sa pagsisikap buong gabi, sumuko si Goku at sinindihan ang mga sulog gamit ang isang kandila, ngunit nahuli siya ni Chi-Chi at sinabi na isa itong pandaraya. At upang tulungan siya, ibinahagi ng babae ang ilang leksyon na natutunan nito, at tinulungan siyang mag-concentrate, at nagpahintulot sa kanya na ma-master ang teknik. Samantala, sa dormitoryo si Bulma ay natutulog, nang makarinig ito ng yabag sa silid ni Goku at dahil nandoon ang Dragon Ball, kinuha ng babae ang kanyang armas at nagtungo sa silid ngunit nakita niya si Chi-Chi na papalabas sa silid. Nang makilala niya ito, naintindihan ni Bulma na kasama nito si Goku sa silid at ibinaba ang kanyang baril at humingi ito ng paumanhin. At habang papalayo, dumating si Yamcha at nakita nitong kakaiba si Bulma dahil wala ito sa kanyang silid kasama si Chi-Chi. Ngunit nagsimulang tumunog ang radar, kaya't napagtanto ni Bulma na ang babae ay kinuha ang mga Dragon Ball. At dahil dito, nagsimulang habulin ang Peking Chi-Chi na naghagis ng bomba sa kanilang direksyon na gumawa ng malaking apoy upang pigilan sila.
At sa pag-aakalang nakaligtas ito, inatake ito ng totoong Chi-Chi at habang naglalaban ang dalawang babae, nagpasya si Goku na tumalon sa apoy, at dahil pareho sila ng itsura hindi nito alam kung sinong tutulungan kaya pinanood na lamang ang mga ito. Nang biglang bumagsak ang isa sa kanila, humingi ito ng tulong kay Goku na mabilis naman na inatake ang isa. Ngunit tila nagkamali siya, at habang nakikipaglaban ito sa totoong Chi-Chi, tumayo si Mai at binaril si Goku. Bumalik ito sa kanyang totoong anyo at tumakas. Sa pag-alis ng kalaban, si Bulma at ang iba ay nagtipon sa katawan ni Goku na malapit ng pumanaw. At upang iligtas siya, ginamit ni Roshi ang kanyang chi at naglunsad ng isang Kamehameha sa dibdib ng kanyang estudyante, at naibalik ang espiritual na enerhiya ni Goku. Nakita ni Bulma ang radar na ang lahat ng Dragon Ball ay natipon. Sinabi ni Master Roshi na bubuhayin ni Piccolo si Shenlong sa Dragon Temple. Nang handa nang umalis, nagsimulang maglakad ang grupo patungo sa sasakyan nang dumating si Master Sifo upang ibigay kay Roshi ang Mafuba receptacle. Nagtungo ang grupo sa Dragon Temple. Habang inilagay ni Piccolo ang 7 bola sa altar na magkakasama, nagsimulang mag-react ang mga bola at naging sanhi ng isang malaking pilar na lumutang sa lupa. Isinuot ni Goku ang lumang uniform ng kanyang lolo. Nang handa na ang lahat, binago ni Yamcha ang sasakyan bilang isang lumilipad na kotse, nagsimulang lumapit sa itaas kung saan naghanda si Master Roshi ng isang Kamehameha upang pigilan ang conjuration. Nang sandaling nakita nito ang kanilang presensya, naghagis si Piccolo ng isang enerhiya na bumangga sa Kamehameha, at lumikha ng isang shockwave na naging sanhi ng pagbagsak ng mga Dragon Ball sa altar. Pati na rin ang pag-destabilize ng sasakyan dahilan upang mahulog ang grupo. Habang balak ni Piccolo na harapin sila, nakita ni Master Roshi ang Mafubo sa tabi nito, at nagpasya siyang kunin ang bagay upang ikulong ang Namek. Hinarap ang kalaban at sinabi ni Goku na matatalo nito si Uzaro at inihayag ni Piccolo na si Goku ay isang Saiyan na tinatawag na Kakarot. At kapag nangyari ang eclipse siya ay magiging Uzaro at tatapusin ang kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang sariling mga kamay. At sa mga sandaling yon, tinakpan ng buwan ang araw at si Goku ay nagsimulang mag-transform, at naging isang demonic na unggoy na nagsimulang habulin si Bulma at Yamcha. Sinamantala naman ni Roshi na kunin ang Mafubo at sinimulan ang teknik, ngunit sa huli ay natamaan nito ng enerhiya ni Piccolo at bumagsak sa lupa na labis na nasugatan. At habang tumatakas sa unggoy, nagpasya si Yamcha na manatili upang i-distract nito at hiniling kay Bulma na magpatuloy ngunit madali lang itong natalo. At dahil ganap na wala sa sarili, nagpatuloy si Uzaro na habulin si Bulma hanggang sa pinigilan nito ni Master Roshi na sinubukan humawak sa kanyang binti. At upang lubayan siya, hinawakan ni Goku ang kanyang leeg. Sinubukan nitong kausapin ang kanyang estudyante ngunit hindi ito umobra at nauwi ito sa pagkamatay ni Master Roshi. At sa loob ng Uzaro, nagdadalamati si Goku sa pagkawala ng kanyang master, nagsimulang maalala ni Goku ang masasayang araw at nakakuha ng sapat na lakas upang kontrolin ang transformation at bumalik sa normal. Sa pagbalik sa orihinal na anyo, hinarap ng Saiyan si Piccolo na naghagis ng ilang enerhiya. Sa pagtatangkang tamaan siya, hindi ito pinayagan ni Goku at lumaban pabalik. Mahigpit ang naging labanan ng dalawang mandirigma. Lumipad sila habang nagpapalitan ng suntok ngunit ang kanilang lakas ay tila pareho. At habang pinapanood, nakita ni Mai si Bulma na halos binaril sa ulo, at sa gitna ng lagusan, nilabas ni Bulma ang kanyang baril at nagsimulang barilin si Mai na tumakbo sa mga pader, habang umiiwas sa mga projectile. At dahil wala ng bala, nagkunwaring susuko si Bulma at sinabing ihahagis nito ang Dragon Ball ngunit sa halip ay naghagis ng capsule na naging tricycle na halos tumapos kay Mai. Kasama ang lahat ng kanyang enerhiya na nakakonsentrate sa Kamehameha, tumalon si Goku patungo kay Piccolo, at tumagos sa kapangyarihan ng kalaban at tinamaan ang alien ng malapitan. At nang matalo si Piccolo, nagtipon si Goku at ang iba pa sa katawan ni Master Roshi. Nagkaroon ng ideya na gamitin ang Dragon Ball para buhayin siya. At matapos na ilagay ang Dragon Ball sa altar, ipinatawag ni Goku si Shenlong na lumitaw sa harap nila. At dahil dito hiniling ng grupo na buhayin si Master Roshi. Muling nabuhay ang matanda. Dahilan upang magkalat ulit ang mga bola pagkatapos. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.